Hello mga tropa and welcome again to our channel Richie De Leon TV at excited po ako ngayon at muli po ako maghahatid sa inyo ng isa na namang kapanapanabik na content po dito sa ating channel. Medyo matagal po tayong nawala dahil alam niyo naman pandemic ngayon at sa hindi inaasahang pagkakataon tayo po ay tinamaan po ng virus na COVID-19. Isang linggo po akong nakaramdam ng symptoms at nagpa-swab. After ko pong magpa-swab, lumabas po na positive tayo. So, nag-quarantine po, nag-self-quarantine po tayo ng 14 days. So, mga humigit ko muna, mga 3 linggo po akong naka-quarantine. Kaya medyo hindi po tayo nakagawa ng vlog. So, ngayon lang uli. At gusto ko lang i-share sa inyo na medyo mahirap po ang dinanas ko nung ako po ay tinamaan ng COVID dahil hindi po ako asymptomatic. Nagkaroon po tayo ng mga symptoms. Nahirapan po akong huminga, na x-ray po ako, na blood test, at muntik na po akong ma-hospital. Awa naman po ng Diyos at hindi po tayo umabot sa ganun. Pero sa totoo lang po, akala ko po ay madadali tayo ng COVID dahil talagang hindi ho ako mapagkatulog dahil alam nyo naman yung stress ba na naiisip nyo na nahihirapan mo kayong huminga, hindi ka makahinga, ubo ka ng ubo, nilalagnat ka. Yun, no? So, ganun ang inabot natin sa COVID na yan. Buti na lang, no? Meron akong kaibigan na nagsabi sa akin na, Chi, may bibigay ako sa iyong gamot. Yan, na ito, ipipicture ko po, i-share ko lang po sa inyo. Ito pong gamot na ito ay masasabi ko na isa po sa mga malaking bagay nung ako po ay nagkaroon ng COVID. Ito po yung gamot na incheck na Lihua, na tinatawag nila Lihua. Okay, kung ano man po ang pronunciation yan, ito po, no? Ito pong gamot na to, binigay po sa akin to ng isang kaibigan na sabi mabisa, ito po daw ay gamot na ginagamit ng mga Chinese sa kanila sa nung may COVID sila. Gagawa po tayo ng panibagong ng separate na episode para po dito. Ito po malaki pong bagay. After ko po uminom nito, nagbago po ang pakaramdam ko. Yan po ang katotohanan. Bukod dun sa iniinom ko pong antiviral drug na binigay po sa akin ng doktor ko. Sinubukan ko po to after mga ilang araw. So mga pang 5 days ko na may symptoms. Tapos uminom ako nito. And after that, unti-unti na pong unti-unti nang guminhawa yung aking pakiramdam. Well, dahil po siguro dito sa drug na yan, o umepekto rin ho yung binigay sa aking antiviral ng aking doktor. But nevertheless, ito po yung nung simula po akong uminom nito, nakahinga na po ako ng maluwag, unti-unti. Pinagpawisan ako at nawala na yung lagnat ko after ko uminom nito. And after na, dire-diretso lang, no? Gagawa ho tayo ng separate episode para po dito sa Lihuan medicine po na to na galing po sa China. At syempre, shout out po muna sa aking napakasipag at napakabait po na doktor habang ako po ay nakaka-quarantine po dito sa bahay. Shout out po kay Doktora Matias ng Barangay San Dionisio Health Center. Yan po, hindi po ako pinabayaan ni Doktora Matias. Lagi po kami nagte-text, binibigyan po niya ako ng mga advice kung ano po ang dapat kong gawin. Maraming salamat po, Doktora Matias. Saludo po ako sa inyo. Marami po kayo natutulungan. Ang atin pong pag-uusapan ngayon, ayan, nakita nyo naman sa ating intro na medyo pinakita natin yung karsada po, no, ng Parañaque. Sa Parañaque po yan. Kung makikita nyo, yung intro natin, mga sasakyan na nasa karsada. Gawa na ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ito pong ini-implement po dito po sa amin sa Parañaque. Ito pong motorcycle and bike lane. Yan. First time po magkaroon dito niyan sa lungsod ng Parañaque at ito po ay tinetesting pa lang, no? So ito ay dinadry run hanggang October 19. So pinapatupad na nila ngayon pero hindi pa sila nanghuhuli ng mga violators. Meron po akong mga videos dito na hinihanda para po makita ninyo kung ano po yung sitwasyon sa lansangan ng Dr. A. Santos Avenue. At abangan nyo rin po, meron din po tayong panayam doon po sa may akda, sa author po ng
ng ordinansang ito na si Konsehal Marvin Santos. Meron din po rin tayong panayam sa chief ng Parañaque Traffic Management Office, si Sir Ted Barandino. Siya po ang hepe ng traffic ng Parañaque. May interview din po tayo sa kanya at may mga in-interview din po tayo mga mamamayan kung ano po kanilang mga insights at sa loobin dito sa bike lane at motorcycle lane. Abangan nyo po yan. Okay? So, bago po ang lahat, no? Bago pa tayo, huwag nyo pong kalimutan mag-LSS, ha? Mag-like, mag-subscribe, at mag-share po dito sa ating channel, ha? LSS po muna natin bago po tayo, bago magkalimutan para po ma-update kayo sa mga next videos ko. At meron tayong ipaparaffle na TV box. Okay, yan po ay naka-standby lang. Once na dumami na po yung subscriber natin, umabot tayo ng 1,000 para medyo maganda po ang raffle at paparaffle po tayo ng TV box. Yan po ang ating promise natin sa ating mga subscribers. Okay guys, so bago natin panoorin yung mga videos sa sinasabi ko sa inyo, roll muna tayo ng ating intro. Go intro! Okay guys, welcome back po dito sa ating channel. At eto na po, no? Atin na pong tunghayan. Katulad po ng nasabi natin kanina, meron po tayong ilang mga videos na pin-repair at may mga interviews po tayo na magsasabi ng mga guidelines, mga panuntunan, yung mga things to know, kung ano po ang dapat nating malaman para po dito sa bike lane and motorcycle lane dito sa Parañaque. So, abangan po natin yan. Pero bago tayo tumuhay dyan, panoodin po muna natin itong video na to, no, ng kaganapan dito po sa lungsod ng Parañaque. Yung pong kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue. Tignan po natin ang traffic flow po dyan at yung nangyayari pong implementation ng motorcycle lane and bike lane. Panoodin po natin to. So ayan guys, no, makikita ninyo. Ito diyan nagsimula ang start ng motorcycle lane and bike lane. So itong area na to, diyan yan malapit sa kay Boboy Bridge, sa may Mercury Freight, kanto ng Palanyag. Ayan. At nandyan po yung El Shaddai, papasok ng El Shaddai at Premier Hospital. Yan po, malapit po yan sa may Kabiasnan. Ayan, okay? So, ayan na po, no? Makikita po ninyo. Umaandar po tayo at nakikita nyo po, yan po yung first lane. Yung pong outer lane na nasa kanang bahagi po ng karsada. Yan po ang motorcycle lane at bike lane. So, yan, nakita nyo, may truck pa, no? May truck na, may truck na nakaharang. Hindi pa rin natin may iwasan yung mga ganon. So, ngayon, eto, no, nandiyan na sa may bandang SM yan. Sa may bandang SM na tayo. So, yan, okay? So, kung makikita nyo, ayun, yung slot na yan, yan po yung mga loading and unloading area, yung pong open area na yon. At eto pong sasakyan na to, liliko po ng C5. So, medyo yun po isa sa mga tinitignan natin dyan, yung mga kumakanan, papasok ng C5. So, yung mga bike lane at saka motorcycle lane, dadaanan talaga nila doon. Ito naman, yung mga sakyan na lumalabas ng SM. Medyo maaga pa itong kuha na to, mga alas 3 yata o alas 4 ng hapon. Pero kung makikita nyo mga bandang 6 o'clock to 7 o'clock, 8 o'clock, ang dami pong lumalabas sa sasakyan dyan. Ngayon, yung mga galing po ng Baclaran, ng mga motor at bisikleta, napakarami din pong dumadaan dyan. So, medyo risk po ito. Kita nyo, ayan, no? Humihinto sila at yung ibang mga motor matutulin. So, medyo dito tayo mag-iingat sa area na yan. Okay, so ito po, nasa may bandang Gatchalian area, Evacopop. Kita nyo, yung mga nagbibisikleta, bigla na lang tumatawid. Okay, hindi po yan pwede. Bawal yan, may mga penalties yan. Abangan nyo mamaya, i-discuss po ng ating mga guest speaker. Ayan po, okay. So nakita nyo, may mga nakahinto na sasakyan.
along dyan po nakaparada sa motorcycle lane at bike lane. Ito pong taxi na to, ayan, lumabas na po siya, pero meron pang isang puting Toyota Fortuner na naka-signal light, so siguro paparada siya dyan. Ginagawa mo! Okay. Yan. So, dire-diretso lang tayo. Ayan, may mga pumapasok na gano'n. Ito, mabagal na truck, nasa bike lane. Yan. Oh, may bisikleta. Delikado tayo dyan. Ito po, no? Yan po, isa sa marami po tayong ganyan, yung mga basurahan po na gano'n na nakalatag po dyan along Dr. A. Santos. Siguro tatanggalin po nila yan eventually. Okay, so nandito na tayo sa may SM Hypermarket sa may bandang Lopez. At isa po itong lugar na to sa nagbi-build up ng traffic dyan po sa Dr. A. Santos. Alam na po natin yan. At nakita nyo, maraming sasakyan. Yung iba, lumalabas ng bike lane. Yung iba naman, nandun pa rin sila sa motorcycle and bike lane. Malamang kakanan sila papasok ng Lopez. Okay? Kasi kung kakanan ka, papasok ng Lopez, dyan ka talaga dadaan. Pero yung ibang mga hindi kakanan, bawal sila dyan. Katulad nitong Mirage na to. Ayan, no. Hindi naman siya kumanan, pero nandyan siya sa motorcycle lane at bike lane. Oh, no! Okay. Yan. Oh. A few moments later. Medyo matagal-tagal na siya. Nasa may bandang Green Heights na siya. Nandyan pa rin siya sa motorcycle lane. Siguro hindi pa niya alam na ini-implement na natin to ngayon. Yan. Oh. At medyo, syempre, medyo traffic. Diba? Ang traffic dyan, umaabot yan minsan ng hanggang Baliwan. So, dire-diretso pa rin siya. Okay, medyo yun, no? Sumenyas si ate. Yun, wala na siya. Wala na yung pulang kotse, pero nandito naman tong taxi. Nasa motorcycle lane. So, makikita natin marami pa rin talaga, no, na nakapasok dyan sa motorcycle lane at bike lane natin. Yan. Ito po, yan. O, kita nyo. Yan yung unloading and loading zone, yung uka na yan. So, ayon sa ating mga officers, dyan po pwedeng magsakay at magbaba. Yan po ang tamang sakayan at babaan. Para kahit na dumidiretso yung motor at saka yung mga bike, yung mga public utility natin, nakakagilid sila doon. Hindi sila makakaistorbo sa mga dumadaang motor at bisikleta. Ayan. So, ayan po, no? Eto na. Medyo lumayo na tayo. Nasa may bandang SMBF na tayo. Okay. Ayan, no? May mga taxi. Ayan. Okay. Ito, may taxi na pa rin tayo dito, no? May taxi na nasa loob ng motorcycle lane. Okay. At medyo nagbibiyan. Build up din ng traffic dyan. Malimit. Okay. Ayan, sa may Santana Grove na yan. Maluwag po ang traffic ko. Kaya anong sinasabi ko. Yan, yung mga ganyan. Although naka-signal light si kuya, pero bigla naman siyang kumanan. So, dapat, kung kayo kakanan, pwede naman kayong gumilid na. Yun, hindi yung basta ganon. Muntika na tayo doon. Tsaka yung isang motor. Okay, yan. So, ayan, nakikita nyo na, ha? May mga lumalabas galing Ironville yun. Ito, meron na namang mga sasakyan na naka-occupy sa ating motorcycle at bike lane. Okay, ito dito malimit traffic. Okay, wala pong oras ang traffic dyan. Most of the time, yung exit po ng sukat na yan, traffic. So, hindi ko alam kung paano ang gagawin ng mga law enforcement natin dito kung papatupad pa yung motorcycle lane at bike lane dyan. Dahil talagang umuuko pa ng lane itong mga four wheels natin. Kita-kita nyo naman, kinuha na nila lahat yung dalawang lane na para sa mga two wheels.
At yan, hanggang dun na yan sa may SLEX. Yan, o. Diba? May dyan, may skyway dun sa kabila. Doon may harang yun. Meron yung, may barrier yan eh, kaya hindi pwedeng dumaan. Pero dito, sa gilid, yan ang sitwasyon. So, talagang, ang mga motor dyan, ganyan ang nakagisnan, napasingit-singit. Okay, pero kung yan ay bakante, dire-diretso ang mga motor. At dyan po nagtatapos ang ating motorcycle at bike lane sa dulo po ng Dr. A. Santos Avenue sa may sukat. Yan, so pabalik na ako at iikot na ako dyan. So, yan. Yun, no. So, ayan, mga katropa. Nakita nyo, no, yung mga sitwasyon natin sa Dr. A. Santos Avenue or sukat na ganyan po ang nangyayari sa ngayon dahil sa pag-i-implement ng motorcycle lane at bike lane. Yung iba siguro alam na meron tayo niyan. Yung iba naman baka hindi pa rin alam. So later on, sabi nga nasa dry run pa lang tayo, and hopefully pag ito ay na fully implemented na, maging maganda ang daloy ng traffic flow natin diyan, especially mabawasan po yung mga aksidente. Yan po naman ang objective ng panukala na yan ng ating local government. At kagaya po ng sabi ko kanina, meron po tayong mga in-interview. Okay, unahin na po natin yung po nag-akda ng ordinansa po na ito. Walang iba po kundi ang ating konsehal sa unang distrito ng Parañaque. In-interview po natin at maririnig po natin sa kanya po mismo first hand kung bakit po niya ito ginawa at ano po ang pinagdaanan nila para po maisa batas itong motorcycle lane at bike lane. Ito po si Konsehal Marvin Santos. Magandang hapon sa ating mga kababayan dito, lalo-lalo dito sa mga taga-Parañaque. Konsehal, nabigyan nyo lang kami ng paano po ba nagsimula itong konsepto ng motorcycle lane at bike lane dito sa Parañaque? Magandang katanungan. Actually, before the pandemic, last year pa may recommendation na ang ating city planning sa paglalagay muna ng motorcycle lane. Dahil sa panawagan na rin ng mga motorista na gumagamit ng kotse, ng jeep, ng mga truck, kung makikita natin sa ating lansangan na talaga naman napakadelikado yung mga motorsiklo na halos nangunguna pa sa mga four-wheel na sasakyan. Dahil sa karamihan na nila ngayon, masyadong maraming na-aksidente. Kung titignan natin yung datos na binigay ng PNP Traffic, halos 90% ng aksidente at ng mga nasasaktan, namamatay sa kalsada ay galing sa nagmumotorsiklo. After na-drop yung ordinansa, dumating naman si pandemic, na kung saan nagka-problema tayo sa transportasyon. So dumami naman ngayon yung gumagamit ng bisikleta. So minarapat natin na isapinal na isama na rin yung bicycle lane para sa new normal life na pinaghahandaan natin na bagong sistema ng pamumuhay ng mga tao dito sa Parañaque. Doon po tayo sa konsehal sa mga kung makita po natin yung lane po natin dyan sa Dr. A. Santos, 3 lanes po yan originally eh. So ngayon po, 2 lane na lang. Designated po yung isang lane, tama po, sa bicycle at saka sa motorcycle. Ganun po ba yan? Tama ka doon, Richie. May question nga before, bakit nilagay natin sa right side? Ang reason nito, hindi natin pwedeng kunin yung fast lane, which is yung nasa kaliwa. So nilagay natin yung bicycle lane sa kanan at katabi niya yung motorcycle dahil 2-wheel, pareho yon. At isa pa, yung bicycle lane, talaga naman mabagal sila. Pwede silang huminto anytime. Okay, paano po naman yung mga kumakanan? Papunta ko sa mga subdivision at saka sa mga intersection. Yung mga kumakanan, meron silang 50 meters o at least 100 meters na kinakailangan sumenya sila para makapasok sila doon sa motorcycle lane and bicycle lane. At kinakailangan kumanan sila, hindi sila pwedeng dumiretso. So pag dumiretso sila, huhulihin sila. It's either ng ating no contact apprehension or kung meron tayong enforcer doon sa area na yon. Yes, yung motorsiklo kasama siya sa no contact apprehension dahil sabi ko nga hindi naman lahat ng area meron tayong enforcer. So mas marami tayong camera ngayon. So kasama to sa no contact pag sila'y lumabas sa motorcycle lane nang walang dahilan at talaga naman sinasadyang gumitna, mape-penalty sila ng 1,000 piso ayon sa ordinansa natin. Yun namang bisikleta, tama ka doon, wala silang lisensya, walang plate number,
kukumpiskahin yung bisikleta nila at ito ay mimulta ng 500 piso bago nila makuha ang kanilang bisikleta. Yun po yung nasa ordinansa. Kumbaga lahat ng lahat ng sasakyan, kinakailangan may partisipasyon na sumunod tayo. May mga iba po tayong mga netizen na nagsasabi. Ang suggestion po nila, mas maganda raw po kung nilagyan ng harang yan. Magandang panukala yan. Kung oobserbahan natin, iba yung klase ng kalsada ng Rojas Boulevard at ng itong Sukat Road. Sa Rojas Boulevard kasi, may service road siya. At doon sa service road, nandun yung mga negosyo sa Rojas Boulevard. O dito sa Dr. A. Santos Avenue, wala tayong service road. So may mga negosyo tayo na nasa harapan ng kalsada na to. Kung lalagyan natin siya ng barikada para doon sa bicycle lane natin, hindi naman makakapark yung mga papasok sa mga negosyo. So, magiging abala siya. Ang isa sa naisip natin, bukod sa may linya na yan, kailangan lang naman dyan, respetuhin natin yung linya at sundin. Ang pinaka-importante siguro, mas delikado siya sa gabi, na para mas malalong mabigyang proteksyon yung mga nagbibisikleta nating mga kababayan. So, isa sa iniisip namin, nang lagyan namin to ng reflectorize o nagbiblink na, tawag dito, stud para makita sila sa gabi. Ito na yun. Ito po yung mga square. Yes, na solar na stud siya na nagbiblink sa gabi at dito makikita yung linya ng bisikleta na para sa kanila yon. So, yung mga motorista na hindi sila pwedeng pumasok doon. Kaya lang, iniisip namin sa panahon na to medyo may kamahalan siya. So, medyo pinag-aaralan pa namin kasi alam mo naman, pandemya ngayon, mas maraming kailangan gastusin para sa pagsukpo sa COVID. So, tinitignan natin yung timing kung kailan natin to pwedeng mapondohan at sana mawala na yung pandemya. Pag pinag-aaralan namin kung paano to gagawin dahil medyo malaking gastos. Kaya nga sinasabi ko na dito, yung disiplina ang ating susundin. Kasi kailangan para maging matagumpay yung ordinansa, kailangan lahat tayo sumunod. Ang thinking kasi ng ibang mamamayan natin, negative agad. Hindi yan magiging katuparan. Dapat hindi ganun yung isip natin. Dapat ang isip natin, makipagtulungan tayo kung gusto natin magkaroon ng kaayusan dito sa kalsada natin. Yung ating pong DASA, meron na pong nilagay na mga designated na jeepney stop at bus stop. Kung may mga makikita kayong area, may mga area na may inlet, kung may papasok. So yun po yung mga designated na jeepney stop natin. At doon lang pwedeng huminto o pumara o magsakay yung ating mga jeep. I-implement na po natin yan, hindi na po katulad nung dati na kung saan tayo bababa, doon tayo bababa. Kung saan tayo sasakay, doon tayo papara. Minsan kasi, nasanay na yung Pilipino na ganon. Pero kung titignan natin sa ibang bansa, talaga naman naglalakad sila. Kung saan lang sakayan, doon sila sasakay. Ibig sabihin, disiplina pa rin. Ngayon, yung mga jeepney driver na magsasakay sa hindi dapat sakayan at magbababa, ay makikita rin po ng ating mga camera yan at ang ating mga enforcer, hulihin din po sila. Ang UB Express talagang wala silang karapatang magbaba sa mga designated jeepney stop. Kasi ang prangkisa po nila ay point to point. Ibig sabihin, ng point to point, kung ano yung ruta mo, doon ka lang magsasakay at kung saan ka matatapos ang ruta, doon ka lang magbababa. Lastly, Consi, ano po ang mensahe niyo po sa ating mga kabayan, particular sa mga motorista natin dito sa Parañaque? Mensahe natin sa mga motorista, kahit anong uri ng sasakyan, yung ordinansang ginawa natin at sinang-ayunan ng buong konseho, at ito'y rekomendasyon din ng ating national government, ginawa natin to para magkaroon ng kaayusan sa ating kalsada at naiwasan ang mga sakuna, lalo-lalo na sa mga nagmumotor at nagbibisikleta. Hindi yung magiging matagumpay ito kung wala tayo pare-parehong partisipasyon. Importante, sumunod tayo sa batas. Kung ano yung linya natin, doon tayo luminya. Kung ano yung nakikita nating magandang magagawa natin, gawin natin. Kung ano yung tama. Kasi kung hindi tayo susunod dito sa ginawa nating alituntunin na ito, ay dyan nagsisimula yung walang kaayusan. At maraming madisgrasya dito sa ating mga kalsada. Maraming salamat. Okay, so yan po, narinig po natin sa ating konsihal ang kanya pong mga saloobin at dahilan kung bakit po nagawa po itong ordinansa po na ito. At ngayon naman po, puntahan naman po natin yung mga kasamahan po natin sa karsada. Yung pong mga motorista, yung mga nagmumotor at yung mga driver po. At ganoon din po yung mga simpleng tao lang at mga
mga traffic enforcer. Kausapin natin sila kung ano po kaya ang kanilang mga saloobin dito sa bagong implement na ordinansa po na ito. Ito po, panoodin po natin. Guys, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue para kumausap ng mga ibang mga riders at mga motorista regarding dito sa bagong implement na motorcycle at bike lane dito sa Parañaque. Tignan natin kung alam na ng mga tao na may ini-implement na ganitong sistema dito sa Parañaque at kung ano ang masasabi nila. Okay? Let's take it. Kuya, good afternoon. Anong pangalan mo? Jeff na lang, Jeff. Jeff, ayun no. Aware ka ba dito na meron na tayong bike lane dito sa Parañaque? Aware naman ako kasi normally papuntang trabaho dyan din ako. Saan ka nagtatrabaho, kuya? DPWH? Ayun, okay. So, ano masasabi mo dito sa bagong implement na bike lane tsaka motorcycle lane dito sa Parañaque? Ano sa tingin mo, kuya? Okay ba yan o medyo may mga negative sa'yo yan? Alangan kasi ganun pa rin Hindi kaya yung ginawa nila sa kaba ng Rojas. Meron siyang may harang siya. Kung nakikita niyo sa Rojas, doon sa may service road ng Okay. meron siyang May harang. may harang. So, sa tingin mo medyo alanganin to? Alanganin kasi madalas na gaya niyan. Mga gumigilid, hindi natin Okay. Salamat, kuya, ha? Salamat. Ingat kayo, ingat. Salamat. Thank you. Kuya. Ayun. Kuya, pwede ka ma-interview regarding dito sa bagong implement na bike lane tsaka motorcycle lane? Sure lang. Go ahead. Pwede malaman pangalan mo, kuya? Sam. Kuya Sam. Ano masasabi mo sa ini-implement ngayon na motorcycle lane tsaka bike lane? Actually hindi pa siya masyadong utilized kasi alam mo naman mga motor sanay silang pag pwedeng sisingit talaga, lalo na ganitong ka-traffic. Halos yung mga pauwi alam mo naman nagmamadali lagi, so they will maybe need some time to really get used to the bike lanes and the motorcycle lane. Doon sa mga four wheel na nakikita natin, sa tingin mo ba susunod kaya sila kasi ito yung mga sinasabi ng mga ibang tao, no? Na yung mga four wheel kasi baka akupahin lang din yung mga Well, bike lane tsaka four lane. Actually, totoo yan kasi ako I drive a four wheel drive also. Siyempre pag motorcycle lane, so you have to stay out of the way. Pero unlike kagaya niyan, may mga kanto na lilikuan tayo. So maybe 2 meters, 3 meters from the street, tumatabi na talaga yung mga vehicle sa motorcycle lane para paglikurin nila doon sa lane na pupuntahan nila, hindi sila mahihirapan. Tapos, siyempre, andyan din yung mga undisciplined drivers natin. So sometimes, the bike lanes and the motorcycle lanes are very lax, no? So, sobrang luwag niyan. Talagang ita-take advantage ng four-wheel drivers yan. Hindi na mawawala sa Pilipinas yun. So, all in all, mag-work lang talaga yan if everybody is cooperating. If not, then it's gonna be a big problem really. Salamat, kuya. Salamat. Kuya, pwede ka ma-interview? Apo. Aware ka ba kuya dito sa bagong implement na motorcycle lane at bike lane dito sa Parañaque? Apo. Okay, ano masasabi mo dyan, kuya, sa in-implement natin na yan? Okay naman. Okay naman? Sa tingin mo, makakabuti ba to sa mga two-wheel na driver natin? Okay naman? Sa mga taga four-wheel naman, mga apat na gulong, sa tingin mo magbe-benefit kaya sila dito parehas? Karamihan kasi nasa mga sasakyan na kotse nasa motor lane din Sinasakop din nila, no? Nakikita mo ba yun? Tapos yung motor lane naman, pag pumunta sa kabila, inuuli. Dapat yung mga kotse sa motor lane, inuuli din. Okay. Kasi motor lane niya Oo nga. Sabi naman ng pangalan nila, ma'am? Nida. Opo. Matagal na po kayong traffic enforcer? Tagal na. Okay. Ayun, ma'am, tatanong ko lang po kung regarding po dito sa ating
dry run ng bike lane tsaka motorcycle lane. Ano po kaya sa tingin niyo po? Anong Maganda rin naman, sir. maganda naman? Sa tingin niyo ba, may mga sumusunod na ba o wala pa pong sumusunod? Marami sumusunod. Marami naman sumusunod. Pero may mga pasaway din, may mga Hindi natin maiwasan yan, sir. ano pong ginagawa natin doon sa mga nagpapasaway? Siyempre, titikita, ulihin. Huli na, sinasabihan, gano'n. Sabihan, advice. Na-advise. Pero sa tingin nyo maganda po itong naisip na ating gobyerno. Maganda. Kasi kaligtasan din nila yan. Malaki po ba maitutulong nito sa traffic? Sa Malaki rin. traffic? Malaki. Makakabigat ba ito ng traffic o makakaluwag? Kasi syempre, kinain nila yung isang lane eh. Makakaluwag naman. Maluwag naman siya, maluwag, sir. Kasi masusubukan naman natin ngayon kung halimbawa, kaya ngayon, luwag. Maluwag naman siya. Okay, hindi kayo nahihirapan Hindi sa naman. yung pag-implement ng mga traffic natin? Okay. Maganda po. Sige po, salamat po ma'am. Salamat. Ma'am, sir, good afternoon. Ano po pangalan nila? Lexi po. Sexy kayo, sir. Janus. Sir, question lang, no? Aware na ba kayo na meron tayong motorcycle lane sa bike lane sa Parañaque? Opo. Nagpa-bike po kayo? Hindi po eh. Nagmumotor? Opo. Nagmumotor? Ayun, so okay kaya itong... Mas okay po, mas okay. Kasi parang hindi sabay-sabay. Like yung kotse tsaka yung motor, parang iwas aksidente. Okay, hindi kaya sa tingin nyo mas makabigat ng traffic to kasi siyempre kinuha nila yung isang lane eh. Hindi Parang hindi naman po. Hindi Kasi naman. maliit lang din naman yung space Okay. na ng motor. Sa tingin nyo kaya sa ngayon, nasa pilot stage, 1 month, may mga sumusunod na kaya at saka mga nagpapasaway pa rin? I think po may sumusunod naman kaso yung iba talaga matitigas yung ulo, hindi nila sinusunod. O baka hindi pa nila alam. Opo. Kasi nga, nagsisimula pa lang Opo. tayo. Okay, meron kayong gusto sabihin sa mga kapwa nating motorista? Ayun, sana po sundin nyo na para iwas aksidente din po sa kanila. Sige po, salamat po. Thank you Ingat po. kayo. Ingat. Sir, good afternoon sir. Ano pangalan po nila sir? Daniel Magdaong po. Mang Daniel, taxi driver po kayo? Opo. Lagi po ba kayo dito nag-aantay na pasahero? Paminsan-minsan pag napapadaan lang, Taga saan po kayo sir? Cavite po. Cavite, pero malimit po kayo sa Parañaque. Malimit din po. Okay, sir, aware po ba kayo dun sa ini-implement natin dito sa Parañaque yung motorcycle lane at bike lane? Okay naman po yun. Para naman sa mga bicycle lane at saka motorcycle kasi para naman sa kabubuti naman sa kanila yun. Kaya mas sa tingin nyo maging mas traffic dahil kinuha nila yung isang lane eh. Hindi naman kasi kung walang linya ang motor, papalipat-lipat din dito sa linya ng mga private at public. Mas maigi na po yun yung may ganyan na may sarili silang linya. Oo. Nang sa ganon, iwas din kayo sa Yan, aksidente, no? iwas Kasi aksidente. karamihan, mga na-involve, usually mga taxi driver din. Taxi, halos lahat naman nun eh. Ano pong gusto mong sabihin sa mga kapwa natin na driver, mapamotor man, bisikleta o four-wheel? Lahat naman sa atin, ng mga motorista, bawat isa sa atin, ingat na lang po. Mag-ingat sa pagmamaneho, mag-private man, mag-public, mag-motor man, mag-bisikleta, kailangan po natin yung pag-iingat. Okay, maraming salamat po, sir. Thank you. Thank you po. Sir, good evening, good afternoon. Yes, good afternoon. Ano ang pangalan nila, sir? Howard Atienza. Howard, Sir Howard, taga Parañaque ka, sir? Taga Las Piñas ako. Dito lang ako na biyahe. Sir, aware ka na, no? Meron na tayong motorcycle at bike lane sa Parañaque. Yes, aware na ako. Ano masasabi mo rito, sir? For me, ang opinion ko, ang motorcycle lane nakakatulong sa motorista. Yung iba lang na mga bago magmumotor, hindi kasi alam eh. Kaya karamihan, mga lumalabag sa motorcycle lane. Saka yung mga hindi sumusunod sa motorcycle lane, nagkukos ng aksidente. Sa tingin mo, sir, malaking tulong to sa mga motorista, both four-wheel at two-wheel. Yes, totoo yun. Malaking tulong sa motorista. Unang-una, yung four wheels ay talaga meron silang sariling linya. Yung motorcycle and bike lane talagang dapat lang na mas maliit sila, mas nasa gilid, nasa motorcycle lane. Kaya nga lang, kuminsan, nagkakapalit-palit ng lane lalo na pag traffic, kanya-kanyang ilusutan. Doon nagsisimula yung post na sagian. So, ano sir, sa tingin mo, dapat implement to? Yes, para sa akin. Ano pong panawagan ninyo sa mga kapwa natin driver, both four wheels and two wheels?
Para sa akin, sumunod tayo sa implement ng gobyerno dahil naman para sa kaligtasan ng lahat. Yan lang para sa akin. Salamat po, sir. Okay. Sir, good morning po. Sir, ano po ang pangalan nila, sir? City Dongan po, Deputy for Enforcement. Deputy po, sir. Sir, question lang po. Ganda po ba itong naisip ng ating local government? Ano po ang opinion nyo rito? Unang-una, napakaganda nito, itong proyektong ito na ipinatupad ng ating city. Unang-una, may iwasan natin yung mga aksidente sa kalsada. Number 1 yan dito sa City of Parañaque na palaging involved sa aksidente yung mga bisikleta at saka motorcycle. May iwasan na nga yung mga aksidente na yan. Bukod doon, magiging maayos naman yung magiging daloy ng trapiko na yan. Kahit na naging 2 lanes na lang para sa mga 4 wheels. Mabanggit ko, sir, yung lanes natin. Di ba mas naging traffic dahil dati 3 lanes tayo, ngayon naging 2 lanes na lang. Di ba bumigat, sir? Sa ngayon, medyo maayos pa naman dahil medyo hindi pa pinapayagan. Siguro magdudulot ng medyo mabigat na trapiko ito pagka nagbalik na yung public transport natin. Pero ready naman tayo. Pero ready yung City of Parañaque, itong mga traffic enforcer natin. We will assist para sa ikagaganda ng daloy ng trapiko dito sa ating city. Maraming salamat po, Sir Sidney. No? Ito po ang ating deputy ng traffic, si Sir Sidney. At kasama po niya ngayon ang mga traffic enforcer. Makikita po natin dyan. Pinapatupad po nila, ini-inform po nila ang mga motorista na gumamit na po ng motorcycle lane. Ayan, nakikita nyo po dito sa kahabaan po ng Dr. A. Santos. Ayan, no? Pinapakita po nila, gina-guide po nila yung mga motorist sa tamang lane po nila. In this way, ma-inform po natin ang ating mga motorista kung saan po sila dapat lulugar. Ayan, at sabi po nga nila, 1 month po na dry run at after po nito, mag-apprehend na po sila. So maraming salamat, sir. Sir Sidney, ingat po kayo sa trabaho po ninyo. Maraming salamat po. Ayun, mga tropa, no, napakinggan natin yung mga saloobin ng ating mga motorista tungkol dito sa ini-implement nga natin. So, iba't ibang kuro-kuro, iba't ibang opinion, pero lahat po ng kanilang sinabi ay maganda po para po sa ating lahat. Yan. So, mga tropa, no, bago tayo magkaalimutan, yung mga hindi pa nag-LSS, bago matapos tong video na to at bago nyo patayin, bago nyo exit, mag-LSS muna kayo. Like, subscribe, at share po dito sa channel po natin. Okay? At ngayon po, gaya po na nasabi natin kanina, i-interviewin din natin yung pong hepe ng Parañaque Traffic Management Office na si Mr. Ted Barandino. Ito po ang interview ko sa kanya. Panoodin po natin. Gandang umaga po. Nandito po tayo sa kahabaan uli ng Dr. A. Santos Avenue. Malapit po tayo dito sa may 4th State. Kasama ko po dito ngayon ang hepe ng Traffic Management Office, si Sir Ted Barandino, para mabigyan po tayo ng ilang informasyon regarding po dito sa ating ini-implement na motorcycle and bike lane. Sir Ted, good morning po. Good morning. Sir Ted, question lang po. Kailan po ba ito i-implement sa atin dito? We started the dry run about 2 weeks ago. At meron tayong 1 month na dry run for this. I believe itong mid-October, mag-uumpisa na tayo sa total implementation for the bicycle and motorcycle lane. Pagdating nga ng araw na yan, tapos na yung 1 month period na dry run and information drive natin. So kung sino yung lalabag sa ordinansa, uhulihin na po natin yan. Now let's go to sa intersection. Like for example dito sa 4th Estate, liliko ka papasok ng 4th Estate. Therefore, you have at least 50 meters na pwede ka nang mag change lane. Kasi mahirap naman from the right side
dediretso ka, especially wala naman tayong signal light dito. So, 50 meters before the said intersection, you can change lane to the leftmost. Bale, you're allowed for that. Provided, magche-change lane ka at kakaliwa ka. Pero kung dediretso ka lang, uhulihin ka pa rin. So, I would like to remind the motorists, bawat intersection natin, meron na rin tayong camera ng city mismo in which namamonitor yung kalsada. Meaning, kung nag-change lane ka at nag-violate, magagamit ngayon yung camera ng command center. Recorded po yan 24/7. Kumbaga, depensa po yan ng enforcers natin kung nagkamali ang motorista. Now, kung susunod ka dito lang sa lane ng bicycle, let's go to decide naman ng mga nagbabike. Paano sila tatawid? Yung mga nagbabike, hindi po sila basta tatawid kung hindi dadaan sila sa mga pedestrian lane. Kunyari, kakaliwa ka papuntang 4th Street or any other intersection. Doon ka hihinto sa may pedestrian lane. At doon ka mag-aantay para makakatawid ka para sa kabila. Hindi yung como mag-change lane ka rin, makikitunod ka. No. Yung bike, susunod sa pedestrian bago tatawid. Yung motorcycle, pwede ka lang mag-change lane pag ikaw ay tatawid pa left or pa right. Yun po. So, ibig sabihin, Sir Ted, yung mga bisikleta po, hindi yung basta-basta pwedeng kumaliwa o kumana na lang. Hindi. Ibig sabihin, hihinto pa rin sila sa mga tawiran. Yes. Okay, bago ho sila lumiko. Sir Ted, yung mga sinasabi nyo po it works both ways sa mga 4 wheels din po ba, yung mga nag-change lane? Yung mga, let us say, going southbound ka, and then kakanan ka somewhere or sa approaching na intersection, still you have 50 meters distance na mag-change lane ka. Para automatic, of course, magka-signal light ka para yung bisikleta at motorsiklo, they will be alerted na may 4 wheels na papasok sa kanan or papasok sa isang establishment or example po dito po sa BF, no? Alam po natin na bottleneck po yan ng traffic. Yes. Marami pong kung galing po kayo ng Baclaran, marami pong pumapasok sa BF na mga 4-wheel po nating mga kababayan. So technically, pag papasok po sila ng BF, uukupahin po nila itong yung mga motorcycle and mga bike lane. They have to take the lane ng motorcycle and bicycle lane para makakapagkanan. Not necessarily, doon sa second lane, bigla silang kakaliwa. Kasi yun, delikado yun. Doon po sa mga lugar po, Sir Ted, na walang camera, like yung mga wala pong intersection. Kasi ang makikita po natin dyan, so ngayon wala pa po tayo mga jeep, pero meron na po tayo mga UV. Yung mga nagbababa po at saka nagsasakay na UV sa mga hindi intersection. Technically speaking, si UV ay point to point. So wala siyang karapatan na gamitin yung mga loading and unloading. Kasi point to point ang biyahe nila. So regarding naman sa mga loading and unloading zone, meron na tayong na-establish. Kasama yan sa planning ng city planning na kung saan lang yung mga babaan at sakayan. Hindi na po pwede yung traditional na, mama, para dito lang. Tulad ng dati. Opo. Yung normal. Nasa new normal na tayo. So marami na rin binago. Hindi na tayo pwede yung kung saan natin gustong bumaba, doon na lang. Lakarin nyo yung loading and unloading zone. Konting exercise naman. Mapakaganda po para ma-inform din natin ang ating mga kababayan na starting ngayon na new normal na. Okay. Ganyan na po ang i-implement po natin. If doon sa mga hard-headed na driver, especially sa public utility vehicle, na magbaba sakay ka, na wala ka sa tamang lugar, you will be apprehended according sa violation na binibigay. And by the way,
We would like to inform the public, not just for the Paraqueños, but also from other places. No? Pwede naman bumisita dito sa Parañaque. Pwede silang gumamit ng kalsada natin, provided they have to go with our traffic discipline. And would like to inform na yung mga walang cameras ay makakaroon na po yan ng additional camera, traffic cameras for the no contact apprehension. We are not after the fines or penalties. We are after the discipline and education for traffic. Yun po ang pwedeng mangyari. And syempre, inaayos din po natin. Wala naman masama, sumunod lang tayo sa ordinansa. Hindi naman po nakakamatay kung sumunod ka sa lane mo. Ang mas nakakamatay, pag lumabas ka sa lane mo. Who are exempted sa motorcycle lane? Ito po yung mga tinatawag natin na marked motorcycles. Sino po ito? Mga motorcycle ng traffic. Yung mga red plate. Pang traffic. Pero kung service ka ng opisina, dito ka pa rin. Yung mga 400cc above, pwede po sila dun sa lane ng kotse. Not necessarily dito. Kasi mahihirapan yung 400 dito sila. So yun yung mga motorcycle na mga enforcers, pwede po yun. Now, we would like to appeal to the PNP personnel. Sana, kung naka-uniform naman sila, still they have to come and go with the motorcycle lane. Huwag natin pakitaan na kung PNP o police o militar, doon ka sa lane ng kotse, pero nakamotor ka. We would just like to appeal. Kasi alam naman natin ang problema. Mostly kasi sasabihan ka na, pulis ako, sundalo ako. So where is the essence of the ordinance? Kung nakakaroon pa ng, hindi magandang usapan, dapat sumunod lang. Kasi kami sumusunod lang din as enforcers. So yun po yung appeal na sana kung makikita natin, napakaganda. Sumusunod yung mga motor sa lane nila. If you come to think, napaka-secured nila. Dahil walang coaching basta-basta makapasok. Maiiwasan po natin yung mga vehicular crash or vehicular accident. Salamat po, Sir Ted, no? At nakikita po natin, napakaganda po ito. Dito po, nakikita po natin sa video, napaka-organized po ng sistema kapag ganito po ang naging natin, kalakaran dito sa Parañaque. So, any last words po para po sa ating mga kababayan po? Mas maganda kung sumunod lang tayo. Paraqueños, ipakita natin na may disiplina tayo sa pagmamaneho. Hindi lang sa 4 wheels, hindi sa motorsiklo. Ipakita nyo yung disiplina natin sa kalsada para menos po tayo ng problema na mga disgrasya o whatever. Kami naman po ay gagawin lang namin kung ano lang yung sinasaad ng ordinansa kayo. Maraming salamat po. Okay, ayan po ang ating hepe po ng Traffic Management Office ng Parañaque, si Sir Ted Barandino. Maraming salamat po, Sir Ted. Maraming salamat. Good luck po, mabuhay po kayo. Ingat po tayo. Ayan, nandito tayo sa may Ebacom at makikita natin may mga sasakyan talaga na kumakain dito sa motorcycle lane. Although liliko sila dyan talaga sa kanto ng Ebacom, but still kumakain sila dyan at may risk pa din na para sa mga two-wheel drivers natin. Ayan, ha. Pero yung mga katulad doon, no, mga ganun, diba, yung taxi na yon, ayan, ha, hindi naman talaga sila dapat pumapasok dyan, kasi hindi naman sila liliko, dapat nandoon sila. Okay, kanya naman, ha. Eto si kuya, mukhang hindi naman siya liliko, pero nandito siya pasok siya sa motorcycle lane. Oh no! Mukhang hindi naman siya liliko at naka-stop. Kaya itong taxi na liliko, kita natin, ayan, ha, naka-signal light, hindi niya siya makadiretso dahil dito sa van na to. Okay, yan, ha. Oh.
liliko siya eh. Oh, kakanan siya. Pero hindi siya makakanan dahil nakabalagbag to. At nasa loob siya ng motorcycle lane. Kita nyo naman. Ayan. Pero dahil stop. Ayan kuya, pwede ba kayo ma-interview? Ayan, aware ba kayo kuya na meron tayong motorcycle lane tsaka bike lane dito sa Parañaque? Na in-implement na. Pwede para safe yung tao. Safe tao sir, nasa ano kayo no? Nakapasok kayo dyan sa motorcycle lane. Dapat yung mga ano ayon dun sa rules natin, dapat po yung mga nandito yung kakanan. Sige sir, ingat kayo. Okay, ingat. Ayan ha. Opo, ha? O yan, no? Meron na naman nakapasok. Pero mukhang didiretso siya. Ayun, diretso nga, di ba? So, yung mga ganyan, mga kuya! Ingat kayo, ingat! Ayan, katulad yan. Nasa loob po siya. Pero dahil nakita niya tayo, kakanan na siya doon. Okay, yan, nasa loob po sila ng motorcycle lane. Ayan, pasok po sila dyan. Ayan, pero mukhang didiretso naman sila. Yun. Ayan. Tignan natin dito kung sumusunod ba sa pumapasok sa motorcycle lane o bicycle lane yung mga two-wheel driver. So makikita ninyo, ayan ha, yung mga ibang two-wheel driver nandito pa rin sila sa gitna. Okay, siguro dahil may mga four-wheel din sa two-wheel lane. Ayan, nakita nyo. Diba? Ayan, kitang-kita natin yan, ha? Kung ano ang nangyayari. Ayan, dito naman sa kabila, titignan ngayon natin. Ito po ang southbound lane. Okay. Galing po ng South Expressway, yan mga yan. Galing po ng San Isidro, Barangay San Isidro. Papasok po ng Barangay San Dionisio dito po sa Dr. A. Santos Avenue. Okay, kung makikita ninyo, mukhang maraming build up ng motor dito sa may kanang bahagi. At ito siguro yung mga papasok ng Evacom. Okay? Meron din naman mga sakyan na nasa kaliwa, na nasa sa motorcycle lane, na hindi natin alam kung kakaliwa sila dito sa Villanueva o didiretso sila. Pero kinakain po nila yung motorcycle lane. Ayan ha. So makikita ninyo ha. Kita po natin. Ayan. Labo-labo pa rin sila mga kapatid. Motor, kotse, bus. Okay. Ayan ha. So makikita nyo, talagang nasa loob sila ha. Nakita nyo, diretso lang sila. Pero dapat nasa wala sila dyan.
Kasi, okay. Yan, diretso lang. Okay, mga katropa, narinig na po natin ang mga tao pong involved po dito, sumulat ng ordinansa, yung magpapatupad ng ordinansa, at yung mga taong susunod sa ordinansa. Narinig na po natin ang kanilang mga saloobin, ang kanilang mga opinyon dito po sa ating bagong motorcycle and bike lane dito sa Parañaque. So, inuulit ko lang, no? Malapit na po itong implement. October 19 po ang uling araw ng dry run. At susunod po niyan ay magpapatupad na po ng implementasyon na ng ating programa. Ibig sabihin, pwede na tayong mahuli at matikitan ng violation kapag po tayo ay lumabag sa ordinansa pong yan. Ang bottom line lang naman po dito, sa tingin ko, kung tayo po bilang simpleng mamamayan, ito po ay napakagandang proyekto para po sa atin. Ako po bilang nagmumotor, bilang nagmamaneho din po ng four-wheel, nakikita ko po maganda po ito on both parties dahil unang-una, yung mga magmumotor at mga nagbibisikleta ay nasa isang permeng, nasa isang gilid na lang sila. So ako, talagang guilty ako dito dahil bilang nagmumotor, ako ay nakaugalian ko na gumitna, sumingit sa mga kotse at jeep. So ngayon, dahil may ordinansa na, tayo po ay susunod. Dito po tayo magmamaneho ng motor natin at bisikleta sa ating designated lane for bicycle and motorcycle. At pag nagmamaneho naman po ako ng four-wheel, iiwasan ko din naman pong akupahin yung kanilang linya. Respeto naman po sa mga kasamahan po natin na dalawa ang gulong. So ako po ganun din po ang panawagan ko. Katulad po ng kanilang panawagan na sana po ay irespeto po natin itong ordinansa na to nang sa ganon ay makaiwas po tayo sa mga aksidente at maging maganda po ang daloy ng trapiko dito po sa ating lungsod. At syempre, panahon pa rin ng pandemya, kailangan pa rin po natin talaga ng iba yung pag-iingat sa karsada o kung saan man parte ng Pilipinas. Hindi pa rin po tayo nakatitiyak na safe na po tayo sa virus. So, yun nga po. Maganda po ito. Sana po suportahan natin at sana po sumunod po tayo sa ordinansang ito. So, for the meantime, yan lang po muna, no? Magbabalik po uli ako for another episode. Sana po nagustuhan po ninyo itong ating episode na to regarding dito sa motorcycle and bicycle lane ng Parañaque. Don't forget, LSS, like, subscribe, and share this video. At pag naka 1,000 subscribers na tayo, magra-raffle na po tayo ng Smart TV Box. Baka po kayo ang manalo. So, see you next video. Bye-bye mga tropa!